Saya ang Pasko na may puso. Guys, ilang tulog na lang at Pasko na. Excited tayo, lalo tigit yung mga bata. Ngayon po ang ika-4 na linggo ng Adbyento. Dalawang babaeng buntis ang tumatayong simbolo ng ating pag-aabang sa Pasko ng Pagsilang. Sa Luke chapter 1 verse 39 to 45, binisita ni Maria si Elizabeth. Si Elizabeth, sa kanyang katandaan ay biniyayaan pang magkaroon ng anak, si Juan Bautista. At si Maria, sabi nga ni Elizabeth, pinagpala ka sa lahat ng mga babae at pinagpala ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Ramdam natin yung kanilang kagalakan, kita nila ang kanilang mga pagpapala, kaya anong meron na kanilang puso? Pag-asa, hope. At yan ang dinadala sa atin ng diwa ng pagsilang ng Panginoon, pag-asa. At ito'y saan nakakapit? Sa kanilang pagtitiwala sa Diyos. Sa kanilang pananampalataya na tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Gagampanan ng Diyos ang plano kung saan ang dalawang babaeng ito ay naging bahagi sa dakilang plano ng Diyos. Paano nila nagawa yan? Galing sa puso. Ang lokasyon ng ating pagkatao. Ang lokasyon ng ating pagkikipagtagpo sa Diyos. At mula sa pusong ito, nabubuhay ang pag-asa. May awit pamasko rito sa Italia na ang title ay Se la gente usasse il cuore. Na ang translation ay kung ang tao ginamit ang kanyang puso. At ang sabi ng awit, kung ginamit ang puso, mas masaya sana ang Pasko. Kayo po, kasama ba ang puso sa ating pagdedesisyon, sa ating kilos at gawa? Maligayang Pasko sa bawat isa, Buon Natale, at maraming salamat sa lahat na naging bahagi ng Conversations with Father Jerome. Pagpalain po kayo ng poong may kapal, all is grace. So be a blessing. Merry Christmas.